Mayroon na lamang isang buwan bago ang nakatakdang kauna-unahang parliamentary election sa BARM. At sa paglapit ng nasabing araw, kapansin-pansin din ang mas pagtaas pa ng tensyon sa rehiyon na bagay na ikinababahala ng One Bangsamoro Movement. Apila ngayon ito sa Korte Suprema at desisyonan na ang nakabinding petisyon para sa suspensyon ng nalalapit na eleksyon. Nagbabalik si Criza Lopez para sa report. Sa nalalapit na kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, tumataas na rin ang tensyon sa rehiyon. Bunsod nito, nanawagan ng One Bangsamoro Movement o One Bangsa sa Korte Suprema na tugunan na ang nakabinbin na petisyon kaugnay sa parliamentary election sa BARM. Una, panawagan namin sa Supreme Court na aksyonan agad yung mga petisyon na naisampa sa kanila. Yung petisyon na nagpapadeclare ng unconstitutional sa Republic Act 12123. Nanindigan ng One Bangsa sa kaligtasan ng bawat residente at kapayapaan sa rehiyon. Ito'y sa gitna ng tumataas na tensyon sa pagitan ng mga kandidato na magtatapat sa eleksyon at maging sa mga taga-suporta nito. Pahayag ni One Bangsa National President Maulana Alan Balangi, hindi na dapat pang lumaki ang sigalot dahil lamang sa nakatakdang eleksyon. Anya, hindi para sa politika ang kanilang paninindigan, kundi para sa kapakanan ng bawat residente sa BARM. Pinangangambahan namin yan na mauuwi sa isang gulo at mauuwi sa isang hindi kapanipaniwala at hindi katali-talimang resulta ng eleksyon dahil doon sa mga petisyon na hindi pa nare-resulta. Sa kritikal na sitwasyon, apela nila ang kahinahunan mula sa lahat ng lider, stakeholders at maging sa mga advocates. Binigyang diin niya ang paiba-ibang desisyon sa COMELEC. Giit ni Balangi, mismong COMELEC ang naguguluhan kung anong proseso ang ipatutupad. Sana maging certain tayo sa ating mga ipapatupad na proseso at mga panuntunan. Dahil nakita natin itong mga nakarang linggo, paiba-iba yung kanilang statement. Partikular na dapat anyang magkaroon ng desisyon ang paglalabas ng Temporary Restraining Order o TRO para pansamantalang ihinto ang eleksyon. Nito lamang iginiit ni COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia na itutuloy pa rin ang pag-imprenta ng balota para sa BARM election. Ang mga ganito anyang pahayag ay nagdudulot ng kalituhan sa residente ng BARM kung anong proseso ang kailangan nilang sundin. Target ng COMELEC na makapag-imprenta ng mahigit 2 milyong balota para sa naturang eleksyon na nakatakdang maganap sa October 13, 2025. Para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.